good day sa inyo mga kaplantito guwapito. Ito na naman po ang inyong Kuya Pogs. So sa araw na to, tatalakayin naman natin yung mga alaga ko, mga mini babies ko. Ang tinutukoy ko ay yung mga Petit Mini Rose ko. Ayan, yung mga Petit Mini Rose ko. Meron po akong 8 na varieties ng Petit Mini Rose. And lahat po yun is dire-diretso lang po bumubulaklak. So non-stop po yung pamumulaklak. And ituturo ko rin sa inyo kung paano ko sila inaalagaan at ano po yung proseso ng paglipat ko sa kanila. Kasi actually po nung dati hindi ako nabubuhayan po talaga ng roses. Nakakailang beses na po akong bumibili ng rose. Hindi talaga ako. Although, neto, nakakabuhay ho ako ng yung kinakat before na neto ng roses. Kaya lang, neto, minsan, nade-rose. Natitegi. May mali ho kasing process yung ginawa ko. Then before, nung bumibili po ako ng roses, tas hindi ko po sila nire-repat actually. Kasi baka ako mag-alaw po, and yun ang pagkakamali ko. Dahil hindi ko inalam ulit yung difference ng mga, yung roses kasi na tag nito, yung isang klaseng roses na madaling patubuin. Yung mga roses na nabibili karaniwan sa mga nursery, iba po yung neto, pinanggalingan nila. So yung iba po dun is galing ng galing ng ibang lugar o mga nasa highland, malamig yung area tulad ng Baguio o ng Tagaytay. Yan po. And then yung ibang ngayong dadaling dito sa lowland, hindi ko ho sila tagneto napapabuhay noon. So ngayon po, dahil pinag-aralan ko yung kanilang behavior talaga, roses behavior. So sasabihin ko sa inyo kung paano ko sila napapabuhay at napapadiretso ng pamumulaklak. Hindi ho sila nawawalan ng bulaklak. Umulan, bumagyo, tag-araw, dire-diretso po silang namumulaklak. Hindi ho sila nauubusan. Pag nawala yung isa, maraming buko po. Ayan. Talagang dire-diretso lang po ako. So, samahan nyo ko sa aking mini garden. Malaman nyo kung paano ko po inaalagaan ang aking mga Petit Mini Rose. So, tayo na. In a 1, in a 2, and a 3, go! So, paano ko nga ba sila inaalagaan? At ano yung mga binibigay ko sa kanila? Una, nung bago ko sila binili, nilagay ko muna po sila sa hindi nasisinagan ng araw, kumbaga indirect sunlight po ng 1 linggo. 1 linggo po. Siguro after 1 week ko po silang naka-indirect sunlight, doon ko po sila niripat. Yung potting mix na ginawa ko po sa kanila is binago ko po. Nilagyan ko ng vermicast, loam soil, and then yung ipa. Yung ipa na nilagay ko is yung sunog. Yung may nabibili po yun sa sa farmers, yung ipa na carbonized. And then
hinalo ko rin yung ipa na galing din sa kanila. So yun yung mga nilagay ko sa kanilang potting mix. After nun po, pag transfer ko sa kanila, unti-unti ko po silang itinaob. Hindi ko po sila hinugot, kundi itinaob ko po sila ng unti-unti na hindi ko magagalaw ang kanilang mga ugat. Kasi sensitive po sila. Actually, sensitive po yung yung roses kapag nagre-repot. May tendency ho kasi nga pag nagalaw yung ugat po nila, namamatay po. Hindi po sila nabubuhay. After ko na maripat, 1 week ko na namin po ilalagay uli sila sa indirect sunlight. After ng indirect sunlight, ayan po, unti-unti ko po silang inilalabas sa direct sunlight. Para masagap po nila yung yung init, matutunan nila kumbaga. And then meron din po akong biniling fertilizer. Yung fertilizer po na nilalagay ko sa kanila is yung Osmocote. Bilog-bilog po yun. Diyan po sa taas. Yan po yung Osmocote. Yan po ang Osmocote. Yan po. Yan po yung ibinibigay ko po sa kanila. Tapos, every now and then, binabawasan ko po kasi ng dahon, nililinis ko sila. Ayan, tinatanggalan ko ng dahon, tinatanggalan ko yung mga patay nilang bulaklak, tinatanggal ko para may sumibol uli. Ganun po yung ginagawa ko sa kanila. So, yan po yung tag neto, estilo ko sa kanila. Nung summer po, ang dilig ko po sa kanila ay sa umaga. And then, ang dilig ko naman po ay sa gabi. Mga 6 o'clock po. Para medyo hindi naman po masyado silang tag neto. Baga pasma, sabi nga nila. May ganun po akong sinali sa kanila. And then, higit sa lahat, actually po, ang ugali ko is kinakausap ko po talaga ang mga halaman ko. Yan. Sabi ho nga nila, kausapin mo ang mga halaman mo. It's better po minsan kausap ang mga halaman. Ayan. Ayan po. Ganyan po ang mga ang aking pag-aalaga sa aking mga mahal na anak. Ayan. Natutuwa po talaga ako sa kanila. Ayan. This one, ito po yung isang pitimini ko peach. Peachy. Marami siyang mga buko or mga bug. Ayan. Ayan ang mga buko-buko ng munting rosas ko or aking pitimini. Gaano nga ba siya kalaki? Sukatin natin sa hinliliit. Ayan, ganyan lang po siya kalaki yung bulaklak niya. So, ayan. Ayan. So, next one natin guys, itong pink. Pink pitimini. Napakasipag nitong pink ko po. Nakikita nyo para po siyang
Neto. Napakarami niya pong bulaklak. Ayan. Pasensya na kayo, medyo maingay. Ayan. Napakarami po niya lang, parami niya pong bulaklak. Napakasipag po talaga nitong si Pink. Ganyan po sila karami magbulaklak. Next one po natin is si Yellow. Ayan. Magbubukad-kad pa lang po. Actually, marami na rin po siyang mga bud. Ayan. Ayan. Napakaraming bud. Yung naunang bulaklak nito is na po. Nalagas na. Ayan. Nalagas na po yung ibang bulaklak niya. So, ayan. Next natin is itong baby pink ko. Ayan, baby pink. Iba po siya kay pink. Siyempre sa kulay lang po. Mas lighter. Ayan. Lighter ang pagkapag niya. Ayan. Masipag din po yan. Mamulaklak. Dami niya rin pong mga buko o bulb. Next one natin ay si Red. Red roses. Red roses pero puting. Ganyan siya. Pag bumukad-kad po siya, iba rin. Ganyan po style niya. Ayan. Ganyan po yung style niya pag bumukad-kad siya. So, iba po yung estilo niya kapag nakabukad-kad po. Ganyan po siya. It's not like other, hindi katulad po ng mga roses na ganito, ang bukad-kad, or ganito. Ayan. Iba. Ayan. So, iba. Iba po yung style ni Red. Ayan. Ganyan po. And marami na rin po siyang mga buko-buko. Ayan. Kung makikita nyo, marami po siyang mga buko. Actually, nabili ko po sila sa farmers. Doon po ako bumibili ng roses. Binili ko po sila is yung mura na matagal na silang matagal na natenga, hindi nagaano namumulaklak. As in, parang makikita mong ganun po. And eto din naman po ang aking Austria roses. Yes. Ibang type of roses din to. Ayan po. And you can see, nag-iiba po yan kapag tumatanda. Ayan po siya. Napakasipag din po mamulaklak niyan. Napakaraming buko-buko. Ayan po. Ganyan po.
Austria Durian. Ayan. Pag tumanda po siya, iba po yung kulay niya. Nagiging para siyang nag-orange tulad nito. Ayan. Ayan po. So, ayan. Ito naman po, ayan pa lang, pabuko. Yan ay si Coffee. At syempre, merong insekto. Ayan, fixin natin. Kasi kakainin niya yung aking mga bulaklak. Ayan. Pabukad-kad pa lang po si Coffee. Ang kulay niyan ay yan, as makikita nyo po. Yan, para siyang kape. And this one is yung Sentimental Mini Pity Mini Rose ko. Meron kasi ako nito yung yung malaki American size na Sentimental Rose. And yun po, yung isang yon is super bango po nun. Mabango po, para siyang pabango yung malaki nito. So ayun nga guys, nakita ninyo yung mga alaga kong Pity Mini Rose. Yon, yung mga baby ko na kaka-cute. Pag namulaklak sila, talagang natutuwa ako. Nakakatanggal po talaga ng stress. Ang mag-alaga po ng halaman is nakakatanggal po talaga ng stress. Actually, natutuwa akong magtanim. Siguro mga high school. Hindi ko naman po alam na meron daw akong green thumb. So, nung high school ako, ayan, alam ng mga ibang kakilala ko na naging hilig ko nang magtanim. Kasi nung nabubuhay pa yung lola ko, ako po nakatira sa Pangasinan, ang kanyang garden ay talagang inaayos ko. Gustong-gusto ng lola ko yun noon. Kasi, nagnilalandscape ko po yung harapan ng bahay namin. Natutuwa po siya talaga. So, nung nagkaroon ako ng parang paligsahan sa mga barangay noon, ako po yung kinuha nilang nag-ayos ng parang halaman dun sa isang circle dun na malapit po dun sa bahay namin noon. So, yun po. Ibang nakakakilala talaga sa akin is alam nila na hilig ko talagang magtanim ng halaman. Yun po. Hindi lang po paghalaman ng hilig ko. Actually, isa lang to sa mga skills na meron ako, ang pagtatanim ng halaman. So, kung bakit nakakahilig ako, hindi ko rin po alam. Actually, tatay ko din mahilig po sa halaman. Magaling din po magtanim ang tatay ko. Same as din ng mother ko. Siguro sa kanila ko nakukuha. Paghilig sa pagtatanim ng halaman. Lalo na yung mother ko mahilig talaga. So, yung iba kong collections dito, galing po sa kanya. Na nangongolekta din siya. Kinokolekta ko yun. Pero in return, inaalagaan ko muna. And then, ibabalik ko sa kanya kapag gusto niya na alagaan. Kasi ngayon, busy pa yung aking mother. Okay? Yan. So, tips ko lang po sa mga gustong bumili ng halaman sa nursery, especially sa farmers po, marami po doon mabibilhan. And then, kapag bibili po kayo ng halaman, unang-unang po nyo munang gawin is wag nyo muna pong isabak. Itanong nyo muna po doon sa pinagbilhan ninyo kung ano po yung right way ng paano sila alagaan. Kasi meron pong ibang tagneto na bumibili na ng halaman tapos biglang iriripat ninyo.
Diyan po namamatay yung halaman. Kasi binigla nyo po sila. Kailangan po, dahan-dahan lang. Yan. And then, alamin nyo muna po yung kanilang tag nito, standing. Pag bumili po kayo ng halaman, wala namang po problema kung tag nito, kung mahal o mura. Basta alamin nyo lang po kung yung tamang po sa kanila pagre-repat. Hindi agad-agad po. Dahil yung mga binibili po nating halaman actually po galing sila sa nursery, so galing sila sa indirect sunlight. Nakaka-cover po yan. So dapat kung gusto natin i-direct sunlight po sila, unti-untiin nyo po sila. And pagpapating mix na pating mix ng lupa, dapat alamin din natin po. Usually ang ginagawa ko na pating talaga is vermicast, loam soil, and then nilalagyan ko po ng yun na po carbonized hull, rice hull, and yung rice hull na medyo basa, yan po pinagsasama-sama ko. And then naglalagay lang po akong konti na chunks ng nyog, yung niya, yung balat, yon. Konti lang po na parang magkaroon lang po siya ng ng parang yung absorbent ng lupa. Ganun po yung estilo ko. Hindi ko alam po sa ibang nagtatanim ng halaman. Pero yun yung sa akin po, yun po yung ginagawa ko. And which is okay naman po sa mga halaman ko. Nito, philodendron. Yun po yung nasa likod ko, yun. Yan po. Ayang monstera ko. Yan. Baby pa po yan. Binili ko po yan. Isang perasong dahon na. Isang perasong dahon na napakaliit. Hindi ko alam kung mabubuhay noon. So, luckily na buhay po siya. Ayan na po. Ayan. Ayan. Diyan ko siya nilagay. So, medyo hindi talaga naka-indirect sunlight lang po siya. Naka-cover lang. Ayan. So, dito po kasi sa taas ko, yan, makikita nyo. So, open yan. Nilagyan ko lang po ng ganito para hindi masyado masunog. Kasi nung walang ganyan, nakita ko po yung iba kong halaman, sunog yung mga dulo ng dahon nila. Lalo na yung mga sensitive po sa araw. Yung tulad nun. Yung kulay dilaw. Yan. So, yan. Nasusunog po yan. Ayan. Galing yan sa nanay ko. So, paano ba guys? Thank you for watching. And please po sa mga bago sa aking channel, please lang po pa-subscribe, like and share para po ma-notify po kayo sa mga bago kong ina-upload na video. And lagi panoodin niyo rin po yung mga short videos ko. Yun lang po. Pa-subscribe po ako. Then, papalo ako sa aking Facebook account. Yan po. So, thank you. Ciao. Hasta la vista.